Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa April 27 hanggang May 3. Papasok na po tayo sa unang linggo ng Mayo. Ano po naghihintay sa inyo sa huling linggo naman ng Abril na ito? Alamin po natin. But first, ihanda mo na Virgo ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, you can ask that at the end of our reading. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, gabayan mo kami. Ibigay mo ang mga mensaheng dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Virgo, thank you ha. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta, yes, yes, yes. For all the love, sa lahat po ng like, comment, and especially po sa mga hindi nag skip ng ads. Naku, napakalaking tulong po niyan. Maraming salamat po. Okay po. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads sa bawat libreng reading natin para sa inyo. Thank you, thank you, thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Eight of Pentacles. Okay. Here, Eight of Pentacles is telling you na panahon na para kumilos tayo para sa mga bagay na gusto nating matapos, gusto nating mabuo, gusto nating magkaroon ng magandang bunga. Okay? Your spirit guides are telling you that your hard work is essential this week para talagang gumulong or magkaroon ng magandang sistema yung mga bagay na alam nating dapat nating i-prioritize this week. Alam mo, narinig ko sabi, huwag mo daw pagdudahan ang skills mo. Iniisip mo ata kung, ay baka hindi naman ako para dyan, ay parang hindi ko ata kaya, ay baka mapahiya lang ako, ay baka sabihin nila hindi naman talaga ako magaling. No? So wag mo agad pangunahan. Sabi dito, meron kang natural skill na magagamit mo para ma-accomplish mo kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Kaya believe in yourself, just do your best, everything will be fine. Kitang-kita ko dito yung paglipad or pagtayog ng ginagawa mo. So congrats po, okay? In your core energy, meron kang the Two of Pentacles. Alam mo, sinasabihan ka dito na while we're working, pagdating sa mga bagay na gusto natin, pinapayuhan ka na balansehin mo ang buhay mo ha. Kasi naramdaman ko dito na parang sobrang busy mo. Sobrang busy. At tayo mga Virgo, pare-pareho tayo, talagang when we dedicate ourselves sa isang bagay, talagang nakatutok lang tayo doon, no? Lahat binibigay natin, ginagawa natin. May pagka-obsessive doon eh. Ramdam ko dito na parang hindi mo siya titigilan hanggat sa hindi mo natatapos. Parang ganyan. Pero pinapayuhan ka to balance your life. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagkatrabaho sa araw, magkaroon ka ng maraming time for yourself naman after. Lumabas ka, gumimik ka, kumain ka ng pagkain gusto mo, enjoy the bonding time with your family or friends. Kumbaga, if you work hard, you also play hard para maramdaman mo yung balanse ng buhay at hindi ka maupos dito, hindi ka ma-burn out at lalong hindi ka, alam mo yun, yung hindi mo maramdaman na para kang robot na lang na alipin ng trabaho o alipin ng pera, di ba? So, balansehin natin ang lahat-lahat this week. Okay? Two of Pentacles, the Four of Cups. Okay. Sabi dito ng iyong spirit guides, minsan bagot na bagot ka na kakagawa ng isang bagay. Alam ng iyong spirit guides kung gaano ka dedicated, kung gaano ka kasipag, 'di ba? Pero minsan sa likod ng isip mo, minsan malungkot ka, minsan nabobore ka na, minsan parang iniisip mo, araw-araw ba yung ganito? Parang nakakapagod naman, parang nakaka-drain, 'di ba? So, sabi dito, maghanap ka ng mga bagay na magbabalik ng sustansya sa enerhiya mo. Halimbawa, this week na-realize mo na over na ako nag-work, why not simulan kong mag-zumba, simulan kong mag-tennis play, ganyan, o kaya manood ng mga Korean novela, no? Maghahanap ka this week ng outlet. Yan, outlet
para kung ano man tong mga pagkaburyong mo o pagod mo or stress mo, makahanap ka ng bagong mapagkukunan ng ligaya. Alam mo yung mga, I don't know, nakakita ako ng elder, tapos parang domestic helper siya. Ewan ko kung ikaw to. Tapos ngayon mo palang nare-realize or nadi-discover yung SB19, yung mga K-pop, yung mga singer, tapos araw-araw ka na nanonood. So parang ginaganahan ka everyday to work, and then after that manonood ka ng mga concerts nila or music video o mga songs, parang ganon. So kung sino ka man Virgo dyan na ganon, I feel like ito yung chance mo to enliven your life or to have this parang paggaan sa buhay kasi nagkaroon ka ng newfound appreciation kung saan doon mo ibabaling lahat ng pagkalungkot or frustration or pagkadismaya or yung talagang burnout, no? May outlet tayo this week. Okay? Congrats po para sa ating lahat. So, tanungin kita ngayon, Virgo, ano ba yung mga parang hinihintay mo na magpasigla sa'yo? At ano ba yung mga nais mo sanang mabalanse sa buhay mo? Halimbawa, this week, balak mong bumalik na yung balanse sa schedule, balanse sa pera, or bumalik na yung sigla mo pagdating sa negosyo, no? Comment down below, i-manifest natin para mabago natin. And then, it will arrive para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Cups. Si Page of Cups, sinasabi dito na panahon na para mag-focus tayo sa totoong naramdaman ng ating puso. Okay? What do I really want? Yan. Siguro yan yung tema natin for the week. Siyempre, tumatawid po tayo sa dulo ng Abril at simula ng Mayo, April 27 to May 3. So talagang may energy shift kang mararamdaman sa pagtawid mo sa dalawang magkaibang buwan. No? So pinapayuhan ka talaga, ano ang gusto kong gawin this time? Ano ang tawag ng aking damdamin na handa akong paghirapan siya? Handa akong ibigay yung effort ko or energy ko nang sa ganun matupad ito. No? So, yan ang mga kailangan mong gawin ngayon, Virgo, is to identify ano ba talaga ang gusto ko. Dapat malawag sa damdamin. Dapat yung talagang magaan sa feeling na pipiliin ko to. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. I will follow what my heart dictates. Parang ganyan. Okay? Clarify natin para mas maintindihan natin. The Page of Cups, the World card. Okay, pinapayuhan ka dito na napakalawak ng mundo, Virgo. Napakalawak ng mundo. Para magkaroon ka ng tsansa na makuha yung gusto mo. Siguro iniisip mo ngayon, yung gusto ko nga ang hirap-hirap. Kahit ano atang gawin ko, ang hirap niyang makuha. Pinapayuhan ka dito na kumawala ka sa shell mo. Maraming paraan para maabot to. No? So, be truthful in what you feel. Be truthful kung ano yung nais mo talaga. Dahil kapag sigurado ka na or malinaw sa'yo kung ano yung nais mo, madaling tulayan. Madaling hanapan ng paraan or madaling hanapan ng crossroads, ika nga, para siya ay matumbok. No? Pero importante dito, kumawala ka sa mundo mo. Ramdam ko kasi na kinikim-kim mo ito eh. Tinatago mo tong feelings na ito eh. Kaya kailangan talaga tayo ay maging tapat na, maging matapang, maging risk taker, no? Nang sa ganun, yung talagang nais natin ay makuha natin completely. Okay? Very important yan para sa iyo mga kapwa ko Virgo. So, ilapag mo sa ating comment section ang lucky number mo. Kung 333 or 555, write down your lucky number. It will activate itong pagtupad ng completion sa buhay mo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the 5 of cups. Alam mo, sabi dito, kailangan mo daw mag-move on sa isang bagay na alam mong tapos na. No? Kung ano man yan, love life man yan, kaibigan na naputol yung relasyon, o kaya trabaho or pangarap na siguro na-realize mo this week na siguro nga it's time for me to move on na. Time na for me na bumitaw. Time na for me na maghanap ng bago or i-explore ang mundo dahil marami pa naghihintay para sa'yo. Okay?
Pinapayuhan ka dito na huwag mong hayaang lumaylay ang pag-asa sa puso mo dahil kung ano man daw yung nakalipas, kung ano man daw yung natapos or nawala, ay isipin mo na lamang na siguro hindi talaga para sa akin yun. God is protecting me and want me to chase other things na talaga namang destined para sa'yo. Okay? So, wag ka na malungkot, wag ka na malumbay. Isipin mo na lang na siguro nga hindi talaga para sa akin yan. Iba yung para sa akin. Much better, much bigger, at talagang safe para sa'yo. Okay? Five of Cups, the Nine of Swords. Alam mo, sabi dito, nahihirapan ka sa iyong transition. Nahihirapan kang tumulay mula sa isang bagay patungo sa bago. Kahit pa kayang-kaya mo naman. Kahit pa mahusay ka naman, magaling ka. Pero tayo mga Virgo, sanay kasi tayo sa overthinking. Sanay tayo sa overanalyzing. Sanay tayong dinidibdib o pinoproblema agad-agad yung mga bagay na wala pa naman. So, sa pagyakap mo sa mga bagong bagay, kitang-kita ko dito na nauuna yung stress bago itry. Ano, ganyan ka lagi, ganyan tayo, kahit ako, minsan wala pa man, gagawin ko pa lang, pero pinapangunahan na ako ng kaba, ng alinlangan, ng duda, parang na-replay ko na sa isip ko kung ano yung mga pwedeng mangyari na hindi naman talaga mangyayari, imbis na gawin ko na lang, no? So, pinapayuhan ka dito na huwag kang papalunod sa mga takot mo, huwag kang papalunod sa mga overthinking mo. Just do your best. Try mo lang and you will see na yung mga bagong bagay ay maganda, ay talagang promising at magdudulot sa'yo ng mga bagong sustansya sa buhay mo. Okay? So, good luck po. Good luck and don't think too much. Yan ang importante dito eh. Do not think too much. Kasi yung sobrang pag-iisip, nako, nakakasira ng mood, nakakasira ng diskarte, nakakasira ng laban sa buhay. You have 99 here. Pwedeng lucky number mo rin yan. Comment down below. 99, no? Pinapayuhan ka dito to release. Pakawalan, pakawalan, pakawalan. Yung takot, alinlangan, duda, overthinking, and also negativity. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Six of Wands. Si Six of Wands, sabi dito, you need to think about yourself this time. No? Yun daw ang kailangan mong balansehin. Minsan, sobra ka din daw maging off service sa ibang tao. Parang inuuna mo yung ibang tao kesa sa iyong sarili. Kadalasan, iniisip mo, ano kayang sasabihin nila? Ano kayang opinion nila? Ano kayang reaction nila? Minsan, yun ang humaharang sa'yo para ituloy yung isang bagay. Kaya kahit naman kayang-kaya mo, parang nakaupo ka lang dyan, malungkot ka, ayaw mong gawin, ayaw mong aksyonan, and you're just waiting for something good or magical to happen. Kahit na kayang-kaya mo namang asikasuhin. Alam mo kahapon sa Facebook, dalaw ka sa Facebook page ko ha, sa James Taro PH there. Meron ako napanood na parang content creator, babae siya, tapos nasa gym siya, and then sinasabi niya na, huy, bala ko bang mag-gym, pero takot ka dahil iniisip mo yung sinasabi sa'yo ng ibang tao, kung malaki ang pata mo, kung malaki ang braso mo, kaya takot kang mag-gym. Tapos sabi niya, alam mo, walang mangyayari kung iisipin mo ang sasabihin ng ibang tao. Ibig sabihin, mas inuuna mo sila kesa sa iyong sarili. And I was like, yeah, totoo yun, no? So, bakit natin iisipin yung judgment ng iba kaysa yung pang-sarili nating success or pang-sarili nating happiness, no? So, wag mong itaas sa pedestal yung judgment ng ibang tao and just focus on your own growth, focus on your own self, at pagtrabahuhan natin yung mga bagay na kaya nating ipanalo. Kaya drown yourself with positivity, with courage. Timbangin mo kung anong nais mo sa ayaw mo at makaasa ka na from that lalabas or darating yung talagang para sa'yo this time. Okay? The Six of Wands, the Four of Pentacles. Yes, you need to be able to let go yung mga bagay na sumisira sa mga bagay na gusto mong yakapin. Katulad nun, takot ka sa judgment ng ibang tao, so bitawan mo yun. Kapag nabitawan mo yung panghuhusga ng ibang tao at kiber ka na sa kanila, deadma ka na, mayayakap mo na paunti-unti
yung pagtanggap mo sa mga bagay na gusto mong gawin. At wala nang kahit sino man ang pwedeng kumestyon nun. Dahil ikaw, you're very happy, content, secured. 'Di ba? So, you need to be able to let go of something na hindi para sa'yo and just embrace your totality at doon ka tunay na talagang mananalo. Congrats po. Okay? In the area of your near future, meron kang the Nine of Wands. Si Nine of Wands dito, nakita ko in the near future. Halimbawa, this time, you planned na gym or you planned na magkaroon ng diet na pagbabago, no? O kaya meron kang ini-impose sa pagbabago pagdating sa yung mga gastos. Halimbawa, dahil mahal ang mga gasolina, mahal ang mga bilihin, tapos nagtitipid ka ngayon, parang pinapayuhan ka na stick with your routine. Huwag mong sukuan yung mga bagay na alam mong gumagana and don't lose faith. Okay? Meron po sa inyo na para magpapatayo ng bahay, magpapakumpuni ng sira sa bahay, or you're on the process of acquiring a new home, a new house, no? Huwag ka mag-alala in the near future kung ikaw ay naghahanap ng bahay, ng permanent housing, ng permanent na tirahan. Naku, talagang mahahanap mo ito. So congrats. Pinapayuhan ka ngayon na don't give up, no? Kung ano naman tong pinagsumikapan mo, meron darating na panahon kung saan lahat yan worth it. Tingnan mo naman, 8, 9, 10. Ibig sabihin, pa-ending. Pa-ending na yung hardship dyan, kaya kapit, 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 para tilihin mong balanse. Just do your best. Do your best at darating ka rin doon sa dulo ng pinaghihirapan na ito. Okay? Nine of Wands, the Seven of Swords. Okay. Dito, narinig ko na in the near future, you will know the right people na dapat mong kasama sa mga pangarap na ito. Hindi ka sumusuko sa pangarap mo, hindi ka sumusuko sa buhay or sa mga goal mo, pero you realize na hindi lahat ng tao ay dapat makaalam sa gusto ko. Hindi lahat ng tao dapat kasama ko sa laban na ito. Because some people are really not reliable, hindi mapagkakatiwalaan, hindi maaasahan. Kaya parang ikaw, minsan gusto mo mag-solo. Well, ganoon naman tayo mga Virgo, di ba? We always work on things na solo tayo kasi mas tahimik pag ganun, mas mabilis matapos, saka hindi magulo, di ba? Kaya minsan we always do things on our own kasi ngayong ibang tao hindi naman mapagkakatiwalaan. So pinapayuhan ka dito na kahit na solo ka lang, kahit na mag-isa ka lang sa laban na yan, continue fighting for it. Okay? And huwag mo hayaang ma-down ka ng ibang tao. Kayang-kaya mo yan. I think here, you're gonna recognize kung gaano ka katapang, kung gaano ka kasipag, at kung gaano ka katibay sa pagtupad ng gusto mo kahit pa maraming tao ang sagabal or obstacle sa paligid. You can do it. You can achieve it. Just hang on tight there and do your best. Okay? In the area of your challenge, the full card, sabi dito, huwag kang matakot ngayon Virgo na mag-try ng bago. Sabi ko nga sa inyo, nasa transition tayo no? From April 27 hanggang May 3, talagang tatawid tayo sa dalawang magkaibang buwan. At parang ganoon ka rin dito, no? Pinapayuhan ka na do not be afraid to take a risk. Do not be afraid to do something new or to apply something new. Halimbawa, itong ginagawa mong project ay parang medyo hindi tumutugma. So, mag-apply tayo ng bagong bagay na maaaring magpaswak doon sa ating ginagawa. Narinig ko rin dito na kailangan kung tayo daw ay kikilos ng bago, dapat daw ay talagang bukal sa puso, pinag-isipan, pinaghandaan, no? May plano kumbaga. And your spirit guides are asking you to see the beauty of the new things. Minsan kasi parang naburo ka na sa isang lugar, paulit-ulit lang, and parang walang growth. Pinapayuhan ka ngayon na baka time na to step forward and try new things. Okay? Full card, the Ace of Pentacles. May bagong bagay na darating sa'yo this week, Virgo. Asahan mo yan ha, sa dulo ng Abril at sa simula ng Mayo, may pagkakataon na maaring dumating sa'yo na kailangan mong i-risk.
kailangan mo isugal, kailangan mong tulayan, no? Hindi pwede takot ka this week, okay, hindi pwedeng takot, hindi pwedeng nag-aalinlangan, sayang to eh. Parang once in a lifetime ito. Meron ka namang skills, marunong ka naman, kayang-kaya mo to. So, do not doubt yourself. Accept the challenge, accept the opportunity, itulay mo, and you will see. At talaga namang magpapaunlad ito ng galing mo. Okay? Good for you. In your fortune, meron kang passion and pleasure, savor your life. Namnamin mo yung ganda ng buhay mo. Huwag kang malungkot or mairita sa mga bagay na hindi mo nakuha. Maganda ang buhay, ibalanse mo ngayon, and you will see what you need to be thankful for. Okay? In your fortune, meron kang the 10 of wands. Your hard work is paying off. Meron kang pinaghihirapan ngayon na trabaho na talaga namang pinagnilay-nilayan mo ito for a very long time. Binuhos mo ang pera mo, pagod mo, puyat mo, luha mo para lang ito yung magawa. And here you are, the confirmation that the hardship will end. At aanihin mo na yung magandang resulta dahil sa pinaghirapang ito. Congrats po. Okay? The 10 of wands, the judgment card. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, na-realize mo this week kung ano yung madaling bagay para matapos yung isang mahirap na sitwasyon. Example, nahihirapan ka sa application mo sa isang trabaho and then na-realize mo, ay, alam ko na kung ano yung dapat kong gawin para bumilis to. O halimbawa, nahihirapan ka sa isang project, pabalik-balik na yung dokumento, yung sigaw ni kliyente, pero na-realize mo, ay, alam ko na. Alam ko na kung paano to gagaan, bibilis, ma-approve. Parang ganon. So, yung realization this week, makakatulong sa'yo para ma-pinpoint kung paano tatapusin ng mas magaan at mas mabilis yung pinaghihirapan mo. Okay? For other Virgo dyan, ramdam ko dito, meron kang pinagdasal tungkol sa mahirap na parte ng buhay mo at makakaasa ka that your prayers are being answered, gagaan na yung dating mabigat. May sagot na yung dating mahirap. Congrats po, and you're being favored this time. Natupad ang mga dasal mo tungkol sa pinaghihirapan mo. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron kang look at the bigger picture. Yes, kapag nahihirapan ka ngayon, tignan mo yung malaking aspeto ng bagay na ito. Example, nahihirapan ka ngayon pagsabayin yung pag-aaral sa kapagkatrabaho, isipin mo na lang na, ay, kapag nalagpasan ko to, giginhawa din ako. Parang ganun eh. Pag nalagpasan mo tong mahirap na bagay na ito, giginhawa ka din. No? So, lawakan mo yung pang-unawa mo sa mga bagay na pinaghihirapan mo ngayon. Kasi meron ka diyang mapapala. Okay? In your divine messages, the star card, sabi dito, keep that hope alive. Keep that faith alive na darating din sa'yo yung milagro na hinihintay mo. Huwag na huwag mawawala ng pag-asa. Continue doing what you want to do. Continue building that empire. Continue fighting for what you think is right. Yang trabahong yan, yung effort na yan, merong kalulugdan, merong pupuntahan, at talagang aanihin mo yung magandang resulta. Star card, the 8 of Swords. Sabi dito, you have 88, lucky number mo rin yan. Comment 88, I claim abundance. Sabi dito, huwag mong pigilan ang sarili mo sa pag-abot ng pangarap mo. Minsan, ikaw daw ang humaharang sa mga potensyal mo. So ngayon, habang nag-uusap tayo Virgo, alamin mo sa sarili mo kung ano ba yung mga self-imposed mong mga limitasyon na kailangan mo palayain ang sarili mo nang sa ganun maabot mo talaga yung gusto mo. Okay? Huwag nang mahiya, huwag nang matakot, huwag nang magpakulong sa limitado mong space. The more you trust yourself, the better. You have hand in need of help, assistance, and guidance. Meron daw pong tutulong sa inyo sa mga oras na kinakailangan mo, kaya huwag ka mag-alala. Okay? You have parrot, someone will gossip about you, about all of your secret. Sabi nga dito, mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan. Hindi porkat kaibigan mo yan, isashare mo agad yung sekreto mo o yung mga nalalaman mo. No? Keep it to yourself para walang problema pagdating ng araw. You have April o ngayong Abril daw, asahan mo ang pagdating ng magandang balita. Hindi pa tapos sa iyo ang tadhana, no? Magkakaroon pa ng magandang
reconciliation or resolution or pahabol na swerte sa iyo ang Abril, Virgo. So, congrats po sa ating lahat. You have wreathed sorrow over a loss. Sabi dito, meron ka talaga mga bagay na lalayuan na, bibitawan na, titigilan na, or paputulin sa buhay mo. Normal yan. Parte yan ng growth mo. Parte yan ng success mo. Kaya wag mo nang panghinayangan pa yung mga nawala na. Okay? Ang outcome mo for April 27 to May 3, the Wheel of Fortune. Wow, wow, wow. Congrats po. Talaga naman kung ano yung pinaghihirapan mo ngayon at kinakalungkot mo, magbabago ang kapalaran yan. No? Either next week meron ka ng good news o akala mo talaga namang talo ka na, biglang boom, may darating na bagong opportunity na magpapaangat sa'yo. Asahan mo yung pag-ikot ng kapalaran this week, no? Kung nahihirapan ka sa pera, bubuti yan. Kung nahihirapan ka sa kalusugan mo, gaganda na yan. Kung nahihirapan ka sa trabaho, nag-i-struggle ka talaga, nako, asahan mo yung changes na papabor para sa'yo. Okay? Wheel of Fortune, the 10 of Cups. Wow! Happy family news ito. Merong isang magandang pagkakataon na magpapaligaya sa pamilya. A wish coming true na tungkol sa pampamilya mo. Example, you're wishing na makabili ng bahay, you're wishing na mapundar na yung tamang negosyo, or you're wishing for your kids na makapag-graduate or makapasa sa entrance exam, no? Nakita ko dito na yung pampamilyang wish ay matutupad at dito iikot ng maganda ang kapalaran moving forward. Congrats po. Okay? So, mga mahal kong Virgo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale. Mabilisan lang to. The answer to your question, you have the 3 of Swords, the King of Swords, and the 10 of Pentacles. At the bottom of your deck, meron po kayong the Knight of Wands. Sabi dito, Virgo, kailangan mo talaga maging palaban. No? Sumugod sa mga bagay na alam mong kaya mo naman. Minsan, kaya ka nagtatanong kasi gusto mo lang ng confirmation. Ramdam ko dito na nanggaling ka sa pain, nanggaling ka sa trauma or suffering and you don't know kung ilalaban ko pa ba, kung dediretso ba ako. Kailangan mong manindigan, kailangan mo mag-decide, kailangan luminaw sa isip mo yung right strategy para makatulay ka sa mga bagay na long-lasting, sa mga bagay na permanente, sigurado, at saka talaga namang pang long term. Kasi nakita ko dito, yung movement mo ang magsasabi kung paano mo maaabot itong long-lasting na ito. No? Aatras ba tayo? Mapanghihinaan ba tayo ng loob nang dahil lang sa mga pain na ito in the past? Or ikaw yung uri ng tao na, sige, lalaban na ako, dediretso ko yan, ano man ang mangyari, ilalaban ko siya. No? So, your decision, your utak this week or this month will determine kung hanggang saan ang kaya mong gawin para maabot ito. So, aatras ka ba o susulong ka? The answer is within you. Ano ba yung naramdaman ni Virgo sa kanyang dapat gawin? Okay? So, if your question is a yes or no, the answer for now is no. No muna. Bakit? Kasi kailangan talaga nating maplansya kung ano yung ugat ng pain, kung ano yung ugat ng hesitation, kung bakit nahihirapan kang sumulong, bakit nahihirapan kang harapin itong bago or simulan itong bago, dahil marami ka pang dapat na tuldukan, paghiluman, nang sa ganon talaga pag naayos mo na to, naplansya mo na to, meron ka ng lakas ng loob na, sige, laban na ako, gagawin ko na siya for long term. No? For long term. Sayang to eh. Kung wala kang drive, motivation, dedication, and fighting spirit, sayang to. Kaya learn to forgive the past, move on, tumayo ka dyan, tumapang ka dyan, at harapin mo to. Kasi long-lasting happiness ito. Okay? Ngayong linggong ito, no muna. Plansyahin mo muna yan. Pag naayos na, balik ka, itanong mo ulit yan, and we will see kung anong hatid sa'yo na pagbabago moving forward. Okay? So, Virgo, mga mahal kong Virgo, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po sa inyong April 27 hanggang May 3. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.